kaligtasan mo sa Alerto 24. Ngayon at ilang linggo na lang po ay pasukan na nasunog ang isang eskwelahan sa lalawigan ng Cavite. Problemado tuloy ang mga guro. Dati nang araw kulang ang mga silid-aralan nila tapos nabawasan pa. Si Dante Perello, naka-Alerto 24. Tumagal ng halos isang oras at umakyat pa sa ika-4 na alarma bago tuluyang naapula ang sunog na nagsimula dakong alas 11 kagabi sa Cavite National High School. Sa kisame raw ng Math Department nagsimula ang apoy, kaya depektibong linya ng kuryente ang anggulong tinitingnan ng BFP. Talagang matandang building na po yan. Kasi nung nag-aral po ako dyan, halos iyan na rin po ang building. Bukod sa may kalumaan na ang eskwelahan, gawa rin ito sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. Nadamay ang administration building kung saan naroon ang staff room at faculty room. Di rin nakaligtas sa apoy ang registrar, cashier, guidance at principal's office. Kasalukuyang naghahanda ang mga guro ng eskwelahan para sa gagawing campaign rally ngayong umaga bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela program ng DepEd nang sumiklab ang sunog. Nakaready na lahat yung aming mga gagamitin, lahat, tarpaulin, placards, yung mga pinaghirapan kanyang lagari doon sa TLE Boys doon dinala. Mapadamay. Wala namang nasaktan sa sunog pero 3 classroom ang di na mapapakinabangan. Kasama kasing natupok ng mga upuan, lamesa at pisara ang school supplies, libro at records ng mga estudyante. Di tuloy maiwasang mangamba ng mga magulang sa epektong dulot nito sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Siyempre, ang room, kung todo kulang sa room bago nasunog pa. Bahala na lang kung ano ang... Pero dito pa rin kami sa Cavite National High School. May 150 estudyante ang pansamantalang ililipat ng classroom sa pagbubukas ng klase dito sa June 6. Dante Perello, naka-Alerto 24. Nakremate na kanina ang labi ng mamamahayag at UP professor na si Lourdes Chit Estela Simbulan. Kasabay nito, nanawagan ang pamilya ni Simbulan sa bus driver na naka-aksidente sa kanya na sana'y sumuko na. Nakatutok si Ian Cruz. Mabait, may integridad na mamamahayag at magaling na guro. Ganyan ilarawan ng mga nagmamahal sa kanya ang nasuwing veteran journalist at UP professor na si Lourdes Chit Estela Simbulan. Bago ang cremation, isang misang pinangunahan ni Father Joe Dizon at Father Robert Reyes. Kinilala ni Father Robert ang kontribusyon ni Chit sa mga bagong henerasyon ng mga mamamahayag. Bakit siya napakalipit? Ayaw niyang mawala ang mga estudyante niya at mapunta sa maling kamay. Bago natapos ang misa, nagsalita ang asawa ni Chit at kapwa propesor sa UP na si Roland. Sinariwa niya ang pinagdaanan ni Chit bilang journalist, lalo na noong panahon ng delikadong yugto ng underground press sa bansa dahil sa martial law. Nagsulat daw ito gamit ang ibang pangalan at naglabas ng artikulo kahit walang byline, alang-alang sa katotohanan. Morality police, she was one consistent kind of morality police because para sa kanya kung tama, tama. Pagkaraan ng misa, binasbasa na ng mga pari at kaanak ang labi ni Chit. Mula sa Felicidad Chapel, nagkaroon ng maiksing prosesyon patungo sa krematorium. Naroon din ang mga kaibigan, kasama sa akadim, mga taga-media at ilang estudyante. Chit is very sweet, mataray pero napakabait, iba yung kabaitan niya. Pinagbigyan ng mga taga-media na makuna ng loob ng krematorium bago ang pribadong oras ng pamilya ni Chit. Sa urn na gawa sa brass, inilagay ang abo ni Chit. Bukas ng umaga, dadalhin ang urn sa UP College of Mass Communication. Umaasa rin ang pamilya at mga nagmamahal kay Chit na susuko ang tsuper ng bus na nakabangga sa sinakyan niyang taxi. Chit stood for something na truth and honesty. Come out and hindi kami galit. Hindi lang mag-end up sa pagkakahuli ng driver, kundi magkaroon talaga ng reforma dun sa mga traffic rules natin, enforcement mainly. Ilan naman sa mga namata nating personalidad na nagbigay pugay kay Chit ay ang mga kapusong sina Mike Enriquez at si Malu Mangahas na Executive Director din ng PCIJ. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Maigpit na tinututukan ngayon ng Department of Public Works and Highways ang kaligtasan ng mga dumadaan sa Commonwealth Avenue, dyan sa may lungsod ng Quezon. Kasama nilang nag-inspeksyon ang ilang eksperto mula sa mga bansang Australia at Korea
napansin na masyadong marami ang mga konkretong harang sa kalsada. Posible raw yang makamatay o maging dahilan ng mga aksidente kahit pa mabagal ang takbo ng mga sasakyan. Mas ligtas daw gamitin ang mga harang na gawa sa plastik o goma. Isa pang napuna sa inspeksyon ay ang overpass na ang hagdan pababa, diretso sa kalye, imbis na sa bangketa. Questionable rin daw ang pwesto ng mga U-turn slot sa kalsada. Sa ngayon, hinihintay pa ng DPWH ang iba pang rekomendasyon ng mga eksperto at yan ay para maging ligtas ang Commonwealth Avenue na ngayon kilala bilang Killer Highway. Iba naman ang direksyon ng MMDA. Ang gusto kasi nilang gawin, maglagay pa daw ng mga konkretong harang para paghiwalayin ang mga pampubliko at pribadong sasakyan diyan sa Commonwealth Avenue na tinaguri ang Killer Highway. Nakatutok si Cesar Apolinario. Mungkahi ng MMDA lagyan ng concrete barrier ang mahigit 12 kilometrong kahabaan ng Commonwealth Avenue. 8 by 8 inches ang taas at lapad ng harang. Ihiwalay nito ang 2 lane para sa mga pampaserong jeep at bus, sa 7 lane para naman sa pribadong sasakyan. Pag naitayo ito, hindi na makakalipat ng linya o makakalabas sa yellow lane ang pampublikong sasakyan. Hindi na rin sila makakapagpatakbo ng lagpas sa 60 km per hour. Uunahin daw ang harang mula sa Quezon City Circle hanggang Batasan Hills area na 5 kilometro ang haba. Isang paraan yun para hindi na sila makapag-overspeed, confined sila dun sa first and second lane. Kasi ngayon, kahit may yellow lane tayo along Commonwealth, parang ahas pa rin yung mga yan gumagamit ng private lane, yung fast lane, doon sila gumagamit So talagang nagiging dahilan sila ng aksidente. Naipasa na ng MMDA sa DPWH ang plano. Hango raw ito sa isang lansangan sa Jakarta, Indonesia. Sang-ayon naman dito ang DPWH. Abot daw sa 70 million pesos ang budget para sa proyekto. Bukod sa Commonwealth Avenue, pinag-aaralan din ang pagsasaayos sa Road 10 sa Tondo, Maynila, EDSA at ilang pangunahing lansangan sa buong bansa. Kaya kami nagdala ng mga eksperto rito at inuna namin yung Commonwealth precisely to have an expert assessment of the safety interventions that we need to do for Commonwealth. Kagabi, 9 na police personnel mula sa Highway Patrol ang pinakalat ng DOTC. Sa loob lamang ng 4 na oras, nakahuli sila ng 40 pasaway na motorista. Kaya naman, bumuo na sila ng grupo na tutulong sa MMDA na magbantay sa kahabaan ng Commonwealth. Ang thrust ng DOTC Secretary De Jesus is to instill discipline among road users, especially the public utility vehicle drivers, because they are usually the ones who get involved in road crashes. Sang-ayon din ng DOTC sa panukalang batas na gawing buwanan ng sweldo ng mga bus driver para maiwasan ang karera at agawan sa pasahero. Hati naman ang reaksyon dito ng mga driver. Naghahabol kami sa komisyon. Kasi kung mababa yung koleksyon namin, magkano lang kikitain namin. Kaya ganun mangyari. Kaya talagang harurot minsan? Minsan, hindi maiwasan Kailangan 700 ang budget ko araw-araw dahil 6 mga anak ko kung magkano yung regular na 450? Hindi kasya yung kulang. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magdadalawang oras na po mula nang simulan ang debate sa plenaryo ng mababang kapulungan kaugnay ng Reproductive Health Bill. 38 kongresista po ang magdidebate at didibatihin nila yung nagpanukala po o yung pangunahing nagpanukala o sponsor na si Congressman Ed Selagman. 38. Pero hanggang ngayon, 2 kongresista pa lang po ang sumasalang. Nakatutok po doon live si Jamie Santos. Jamie, kamusta na dyan? Mike, tulad ng inaasahan, naging mainit ang plenary debate tungkol sa pinakamainit na issue na kontrobersyal na RH bill. Maaga pa lang na handang-handa na si Minority Floor Leader Ed Selagman sa susunging debate sa plenaryo. Si Lagman ang principal author ng RH bill. Sa panukalang ito, bibigyan ng kalayaan ng babae o ang mag-asawa na pumili ng paraan para mag-family planning sa natural man o artificial na paraan. Sa pagsisimula ng interpellation, unang tumayo si Manila Congressman Amado Bagatsing. Tutol siya sa RH bill. Ito raw kasi ang daan para maging legal na rin ang aborsyon. Narito ang kanilang pahayag. Ang feel ko ng madami ay talagang ito'y nakatago o may deception na may linalaman ito tungkol sa paglalaglag ng unborn child o ng isang nanay na buntis.
So, ito'y nakatago ang abortion dito, bagamat sinasabi mong illegal. Ay mga importanteng concerns from maternal and infant health up to cure of infertility. Sa gitna ng sagutan ni Lagman at Bagatsing, dumating si Congressman Pacquiao sa plenaryo. Pero diretso sa pagdedepensa si Lagman sa panukalang batas niya. Who is only one of 94 million Filipinos ay masyadong myopic at self-centered. Sa ilalim ng RH Bill ni Lagman, popondohan ng gobyerno ang ilang paraan ng family planning bilang tulong sa mga mahihirap. Isa sa mahigpit na tumututol dito ang simbahang Katoliko. Giit ni Congressman Bagatsing, iligal o labag sa tinuturo ng simbahan ng RH Bill. Marami sa amin sa simbahan ay nagagalit sa RH Bill na ito. Bakit pa sa pananaw ng ating author meron bang dahilan para sila yung magalit dito? I am a congressman who is a Catholic, but I am not a Catholic congressman. Punong-puno ang gallery dito sa mababang kapulungan. May grupo ang mga laban sa RH Bill. May grupo rin ang sumusuporta rito. 37 kongresista pa ang nakapila para mag-interpolate o makipagdebate kay Lagman pagkatapos ni Bagatsing. Ang RH Bill ay matagal nang isinusulong sa Kongreso. Ilang beses na itong isinantabi at ilang beses na ring naihahin. Naniniwalang mga nagsusulong ng panukala na sa pagkakataong ito ay maipapasa na ang RH Bill. Ang Kongreso may 10 araw na session day na lang bago ito mag-adjourn sa June 9. Sa buwan ng Hulyo na babalik ang 15 Congress para sa pagsisimula ng second regular session at pangako ng mga pro-RH Bill na itutuloy nila sa Hulyo ang pagsulong sa panukalang batas na ito. Sa mga oras na ito, Mike, patuloy pa rin ang interpellation kay Congressman Lagman at ang pangalawang nag-i-interpellate ay si Cebu Representative Pablo Garcia. Kagaya ng mga nauna ay tutol din si Garcia sa isinusulong ng RH Bill. Dapat daw malaman ng mga pro-RH Bill na ang Diyos ang nagbigay ng buhay na dapat pahalagahan dahil daw kung maitupad ito ay para na rin na nating isinulong ang abortion. Hindi naman maisasalang ang natitira pang 38 na congressman para mag-interpellate kay Congressman Lagman. Pero may inaasahang ma-schedule sila sa mga susunod na session day. Mike? Jamie, may balita ba sa ngayon kung hanggang anong oras tatagal yung sesyon na yan dyan sa Kamara? Mike, no, dahil nga dito sa naging proseso ng interpellation, dito wala namang limit yung mga mag-i-interpellate sa principal author ng mga isinusulong na bill. So, inaantay natin kung ilan yung mga maisasalang at baka gabihin na tayo dito. Mike? Maraming salamat, Jamie Santos.